Welcome back to another episode, and today we're going to talk about the things that we considered before installing solar setup. Ang daming tanong ni Mrs. about our upgrades, so pag-uusapan natin yan ngayon. Ang daming mga naging usapan before we plan to install solar setup, during and also the after. Ang dami pa rin yung mga tanong kung bakit kailangan, bakit ganito, what are the things to consider, what are the other upgrades na kailangan pang gawin. So lahat yan yung mapag-usapan natin kasi once na nagpakamit ka ng solar, solar hybrid solar setup ang ating nilagay, siyempre may mga kailangan tayong konsidera sa paggamit ng ating mga appliances. Yan, dami yung mga tanong. Ano nga? Isang tanong? Eh, syempre, sa una pa lang, sigurista ako gusto ko make sure talagang okay yung solar at talagang mag-benefit tayo sa expenses electric bills natin. Before we proceed to the canvassing of different suppliers of solars, nagkaroon muna tayo ng computation sa bill. Ilang kilowatt ginagamit natin, ilang wattage ang maximum potential kapag pinuhay natin lahat ng ating appliances. Lahat yan ay kinonsider natin. So, doon pa lamang sa maximum appliances, nagkukonsume na tayo ng around 3 kWh. 3 kWh na yun, kinumpit ko siya, yun ang maximum natin, naglalaro siya 3.1, 3.2. So ang ginawa ko, nag-extend pa ako o pinalampas ko pa, pinasobrahan ko pa yung capacity ng solar na pinagiging natin. So that's why we come up with our inverter with 6.5 kilowatt, our solar panel with 4 kilowatt, and also our battery na dapat ay 100 amperes lang. In-upgrade na agad natin ng 300 amperes to support the power needed. Lalo kapag gabi, bubuhay na ng aircons, electric fans, mga lights. Kasi mas malaki consumption natin sa gabi. Kaya pasobra na tayo ng konti pa. Siyempre, kinoconsider din natin yung weather. Kasi hindi naman palagi may araw, sa kumukulimlim, hindi ganun ka-efficient ang charging ng ating solar. At the same time, gumagamit pa tayo sa bahay. Kaya sinobrahan natin ng 1 kilowatt pa, more than 1 kilowatt pa sa kailangan ng bahay. Another thing is the decision yung tatlong pamilihan ko ay grid. Ano yun ba yung isa? We have hybrid, we have on-grid, and we have the grid-type solar setup. So tayo ay pumili doon. Depende sa kung ano yung mas benefit sa atin kasi sabi mo kanina, mas marami yung ating consume na electricity tuwing nighttime. Kasi during daytime naman tayo ay lahat tayo pumapasok sa walang tao dito. Dating natin, hapon na, mga nighttime. Kaya, Yun. paano natin napili yung hybrid? So if we are aiming for mabilis na ROI, the best dyan is grid time. Downside nga naman ng grid time, sa daytime ka naman mag-benefit kasi pag wala na yung araw, wala na rin nagtutulong sa yung solar. Ang total peak hour lamang naman ng sun sa Philippines is 4 hours. So 4 hours mo lamang siya ma-maximize. And then pag walang kuryente, wala rin power ang grid time. Next naman ay yung on-grid. So ginagamit lang naman ang on-grid sa mga lugar na wala talagang access sa electricity. Ang ginagamit lang niya is yung solar panel and then the battery. Ang problema, kapag halimbawa nag-lower na si battery during the rainy season, wala na tayong backup na
hybrid na tayo. Yan, umaga, charge si battery, and si solar pa din naman magsusupply sa bahay. Then sa gabi, yung battery na ating gagamitin. And then sa umaga, wala naman tao, walang gumagamit ng bahay, focus lang sa pag-charge sa battery. Kaya, if we have the correct computation sa ating pinakabit na setup, there's a possibility na minimum na lang ang bayaran natin sa grid corporation kung saan tayo kumukuha. So, isa can consider. Kasi hindi naman lang ang iba, sinasabi, basta nagpa-solar, lilit na kuryente. Marami pang kinukonsider dyan. Kailangan nasa tawag pa kaya. So I think we made the best decision. Pero yung decision na yun, marami tayong consider din. Then, number one dyan, mas yung pinakamahal among those three. Yung pinakamahal. Yung pinakamahal. Pero sa tingin natin, mas makakabuti kahit walang init ng araw. Kahit halimbawa mag-brownout, pwede natin hindi tayo kailangan magbukas pa ng generator. Actually, hindi mo na mamamalayan ng brownout kahit yung pink lang. Wala na talaga yan kasi upgraded na ngayon mga controllers, mga inverters. Automatic, yung brownout parang wala na. Chain battery. O kung umaga naman, nag-brownout, walang makakamdaman kasi si solar panel ang naman ang susupli sa adjustment battery. Mas maganda pa rin si Hyper. Pero sa ngayon din, parang ako ay excited na nakita yung ating electric bill. Kasi tingnan natin kung talagang effective ba siya, kung gumagana ba yung tinatawag na hybrid. Kung yung bang during daytime ay kumukuha ng electricity sa solar panel, tapos during naka-charge na yung battery, at nighttime, pwede siyang doon kumuha. Actually, namamonitor naman yung sa may application siya na connected sa cellphone. Usually, namamonitor ko yung progress ko. Halimbawa, makulimlim ka. Kasi minomonitor ko pa rin, hindi ko pa tansya. So, halimbawa, makulimlim. Kaya nung nagkaroon ng bagyo. So, kumulimlim siya. Surprisingly, nakakapag-harvest pa rin siya na around 1.5 kilowatt up to 2 kilowatt. Napupuno pa rin yung battery. Kahit kulimlim. So, hindi pala porket walang araw ay wala nang silbi solar. At nakikita ko rin doon kung gaano kadami ang ina-harvest niya sa grid. At wala pa tayong kinukuha kahit konting wattage sa grid natin. Kaya kung nagtutuloy-tuloy yan, then yung performance ng ating solar setup, possible, nasa minimum lang tayo. Wala pang 100 yata. 30 pesos. So let's see kung talagang hindi pa naman natin maramdaman ng ROI. So after 3 years. So based sa computation, let's say ang ating monthly bill lalagay sa 4, 4 to 5, 4, 5, 6. 4, 5, 6,000. Sa computation, with that package, so less than 4 years, Less than 4. ROI na tayo. Pero kahit wala pa yung ROI, pag nakita mo yung bill mo na bababa na, at least, makakahinga ka na. Talagang, parang iniipon mo lang yung sana ibabayad na. Kasi hindi ka lang naman in this moment mo babayad na electricity. Hanggang ginagamit mo babayad. So why not maging sustainable lang yung bahay? Yes. Wise decision ang magpasok. Wise decision. Siyempre, sa una pa lang, parang Mabigat. Oo, mabigat. tsaka noon na ako ay hindi ako sang-ayon sa una pa lang. Maglalabas na ng ganong kalaking pera, kasi hindi natin sigurado. Pero siguro more than 6 months nang pinag-usapan, babalik-balik. Then, until the day come, or the day came, na talagang nag-decide na kami. Kasi lumulubo na yung Actually, hindi na 6 months. Proposal na 2 years ago. Proposal na revision. Kaya lumalaw ba na electric bill natin? Napaisipan natin siguro. Why not siguro? Kasi kung halimbawa naiintindihan naman natin, kasi naiintindihan
naman natin ang process ng electricity consumption natin ng bahay. Pag madami kang ginagamit, bakit ngayon ang mga meter, electric meter, makikita mo na rin dyan pag pinindot mo yung metro na punta doon ng kuryente mo, makikita mo na rin dyan ilang amp ang ginagamit mo. So simple math lang naman, amperes times the 20 and 1. Ganyan lang ang process doon. So, Tsaka parang nagtiwala na din ako sa'yo dahil parang meron kang background. Meron kang may knowledge ka about the may concept. installation ng solar. Paano siya gumagana. Kaya nagtiwala na rin ako. And lagi naman ako nasuporta sa inyo. Pagalingan. Yes, sir. Alam mo yun, guys. One more thing question. Sa dami-rami ng company na napag-canvasan natin, why did you choose the Lightyear Corporation? That's the best question. Kasi ang daming mga solar companies na nag-o-offer ng kanilang mga packages. Ang dami po ang kinanbas na mga suppliers ng solar. So, ang dami. Basta madami. Hindi na ako mag-i-state kung ano mga pangalan ng mga solar companies niya. But the Lightyears offer more, sabihin natin na mas mura siya compare sa iba. At the same time, yung kanyang mga gamit or equipment is comparable din sa mga high-end na mga equipment na solar. And I heard Thailand. Meron sila ang main company nila sa nakabit sa Thailand. Ngayon pa lang sila, bago pa lang sila dito sa Philippines. Kaya ganun baba ang price nila kasi nag-umpisa pa lang sila. Pero okay naman, based sa mga kinausap ko na rin na mga customers na nagpa-install sa kanila, nag-interview din naman tayo. Okay naman yung kanila installation. Kaya doon na tayo na pakawin. We don't set up for price. At maganda rin ang service nila. Maganda service nila. Malinis din gumawa. Malinis kasi yung inirequest ko sa kanila na doon padaan sa loob ng isa dito. Masyadong kita. Para walang visible na masyado. Alam ko sa loob ng bahay. Nagawa naman nila ng maayos. At saka meron silang separate for the after sales. May separate silang team. I heard na may 4 daw silang team para sa after sales na in case na magka-problem ang setup, may bukod na team na pupunta. So bukod yung nasa operation and installation, bukod pa yung nasa after sales. Kaya sigurado na makakapag-rescue agad sila. Okay, para doon sa mga nanonood na nagpapalang solar, ilang years nga yung warranty na bawat panel or meron na solar? May warranty sila sa panel. Actually, yung 15-year warranty sa panel na lang yun. Depende sa... Yun yun. Kahit ano setup yun, 15 years ang warranty nila sa panel. And they have 5 years sa battery and also 5 years sa inverter. At mayroon pa silang 3 years na warranty or binibigyan na 3 years para sa workmanship. So in case na mayroon kang sa kanila or ilang paayos na connected, related sa kanilang installation, may 3 years free service pa silang ino-offer. Pa dun sa warranty ng kanilang mga equipment. Kaya doon sa mga nagbabalak, doon na kayo sa Lightyear at pwede kayong ma-assist ni Sir Ronel. Ayan. Magbibigyan kayo ng discount. May discount. Ilalagay ko na lang sa baba ang link at syempre yung code para mabili yung discount para sa solar. Siguro susunod na lang natin yung pag-reveal ng bagong electric bill natin by the first week of August. Kasi yung huling rating, wala pa tayong solar. Parang nag-reading, lagi pa yung 2 days na nakasolar tayo. So, pinaka-counted yun. So, magkakaalaman tayo dyan sa first week of August. At ayun ang inaabangan ng mga viewers. Marami nag-aabang magkano daw ba ang bill ko. So, first week of August, yan, lalabas natin yan. Kahit sa akin, sa work ko, kahit nasa saan ako, lagi na tinatanong, nagpa-solar ka pala. Parang lagi tinatanong yung... Oo. Actually, may mga
kahit nga sa palengke, kahit nga sa mga sa palengke mo, Maaring ito ay makatulong din sa inyo. Dahil kung ano pa man. So, share lang namin yung blessings. So, bago kayo mag-plan, acknowledge mo na kayo about the solar. Actually, napakasimple lang naman eh. Kung halimbawa, may mga agent naman sila. Actually, may mga agent sila nag-digit sa mismong bahay nyo. Tapos, magkano monthly bill nyo, and then may rough estimate sila. Pero para sa akin, mas maganda kung halimbawa, acknowledge din kayo or you can send a message or DM para matulungan po rin kayo sa mga competition ng inyong ipapakamit na solar setup. Kasi depende yun sa kanilang nakukonsume na electricity sa panel na bigyan. So, kung halimbawa naman may pera ka naman, bakit ba hindi ilalagay ka muna halimbawa, sabihin natin sa mataas na agad. Kasi ang bahay naman, upgrade ka na upgrade. Kasi natin na ilang panels lang? 8? 7. 7? We have 7 panels na 650 watts. So, ayun yung okay na para ma-cover yung aming electric bill na 4,000 to 6,000. So, okay na okay. So, kung kayo mas marami o mas mataas pa doon, siguro mas maganda, mas marami din yung mas madaming panel and also the battery. Kasi si battery na gamitin mo sa gabi. Ayun. Siyempre, next topic natin sa mga susunod na video, what are the possible adjustment na kailangan gawin? Let's say, pag washing machine, kailangan ba sa gabi ka maglalaba o kailangan sa araw? Diba? So, yung mga pinupuhin natin appliances na maaari natin buwan sa umaga, so, hindi natin buwan sa ibig sabihin, nakakapag-adjust tayo. Ikaw ang nagko-control o ano setup. Kung saan mo gusto siyang kumuha, pwede i-reverse mo, dalhin mo doon kumuha sa battery. Pwede. Pwede sa battery. Depende yun sa Pwede. setup. Pwede. Kasi may setting siya na anong gusto mong i-consume muna. Sino yung grid ba? Or panel, tapos grid, and then battery for the backup. Or ang sa atin na setup natin is panel, then battery, tapos para sa grid. So, gagamit pa lang tayo ng grid kung nag-low-band na talaga sa atin. Kaya pag halimbawa, bagyo, kagaya ngayon, yung medyo delicate para yung nag-charge sa battery ay pwedeng magamit in case of brownout. Hindi na masyadong nakakompromise ang comfort kasi tuloy-tuloy pa rin naman ang kuryente, buhay lahat ng electric fans. So, chance. So, malamig naman ang panahon. So, ngayon, hindi muna tayo magbuhay ng electrons. That's it guys. So, kita-kita tayo sa next video sa iba pa natin topics about solar panel, and stay tuned. Lightyear, thank you. Bye-bye. Thank you, Lightyear.